paksa po na aking ipaglilingkod sa umagang ito, mga kapatid ko, ay ito po ay naituro na ng kapatid na Darwin sapagkat ang kanyang tinatalakay ay Book of Exodus na. Ito po ay sa chapter 3, pero meron lang po akong gustong i-emphasize na may kinalaman sa topic na ito. At pinamagatan ko po itong God's Covenant Name. Ang title po niya is God's Covenant Name. Ito po yung time na ubos na po ni Moises yung 40 years niya from Egypt. Pinag-aral po siya ng lahat ng kaalaman doon. Ito naman po yung another 40 years niya. Doon po sa lugar ng kanyang biyanan na si Jethro. At naging dito po ay 40 years siya naging pastol. At dito po ay nakapag-asawa po siya sa isa po sa mga anak ni Jethro na kung saan yung po yung priest sa lugar na yan. At ito po yung time na na-encounter po niya yung Diyos in the form of burning bush, mga kapatid. At dito po, ito po yung time na tutuparin na po ng Panginoong Diyos yung kanyang pangako na bibigyan na po sila ng kalayaan doon sa 430 years po na severe slavery nila sa the nation of Egypt. At ang kakasangkapanin nga po ang propetang si Moises. At dito po, may tanong po si Moises Ang tanong po niya, Panginoong Diyos, pag pinapunta mo ako sa aking mga kababayan doon sa Ehipto, at ang sasabihin ko sa kanila, sinugo ako ng inyong Diyos, ng inyong mga magulang. May itatanong sila sa aking tiyak. At ang itatanong nila, ano ang pangalan niya? Mga kapatid, yung po yung yung po yung tanong ni Moises ano sasabihin ko sa kanila? Kasi ang dami-dami mga ginagamit na pangalan ngayon ng Diyos Ang kilalang-kilala dyan, yung mga saksi. Jehovah. During that time, wala pa naman pong letter J. Wala pa rong letter victory. At wala pa pong vowels. Pag sinabing vowels, yung A, E, I, O, U. Meron pong tetragrammato na umiiral nung panahon po nun, yung YHWH. Ngayon po, kung paano po yung pinopronounce ng mga high priest, hindi ko po alam. Kasi wala nga pong vowel. Mas maganda pag nalagyan natin ng vowel Yahweh. Kasi may vowel na Ngayon, without vowels, huwag na natin problemahin kung paano lang binabanggit. Dahil unang-una, hindi naman tayo mga Hebrews, mga Pilipino tayo. So yun po yung tinanong na address ni Moises doon sa Diyos na may likha ng lahat ng mga bagay. Tatanungin nila ako, what is your name? Ano ang pangalan mo? No? Yun yung malaking tanong na kanyang ibinato sa Diyos na magsusugo sa kanya. At ang sabi po niya, sa Hebrew, Eye, Asher, Eye. Yung po yung original translation. No? Uunahin ko na po, that name was not a title. Hindi po yung titulo. Hindi po yung titulo. Not a label. Di ba kapag may gumagawa ng mga brands kahit po sa alak, sa juice, sa soft drinks, di ba may label? Di ba Coca-Cola Bottlers, La Condella, San Miguel Bill Brewery, label po yun. Yung word po na Eye, Asher, Eye is not a label. But it is a verb. Tandaan po ninyo mga kapatid, it is a verb. So tuloy po natin ang pag-aaral mga kapatid ko. In Exodus 3 mga kapatid, na-encounter po ni Moises ang Diyos in the form of burning bush mga kapatid ko. At doon po sa burning bush na yon, doon po siya nagbangon ng tanong. What is your name? At sumagot po yung Panginoong Diyos sa kanya. Sabi niya in Hebrew word, Eye, Asher, Eye. Translated, I am that I am. Ako
ay ako nga. Kanina sinabi ko na it is not a label. It is not a title, no? In Hebrew word, mga kapatid, yung pangalan po niyan, mga kapatid, is strange. Bakit ko po sinabing strange? Kasi pag translate niyo po yan sa English, yung word na yan, yung eye is a verb. Na ang ibig sabihin ng verb na yan, mga kapatid ko, is to be in. To be in. Yung po yung English na meaning po ng verb na ito. To be in. Na ang ibig sabihin niya, imperfect tense. Anong ibig sabihin pag sinabing imperfect tense? Meaning, continuous. Ibig sabihin, kumbaga sa pagkain, mga kapatid, wala po siyang expiration. Continuous siya. Ginamit na po yan ng panahon po ni Moises. At nung magkatawang taong ating Panginoong Hesus, hindi pa po yan expire. Continuous yan. At the same po yan, ginamit din yan ng Panginoong Hesus. Mamaya po, titingnan po natin yan, mga kapatid ko. Ibig sabihin po niya is continuous, unfinished. Notice that the word unfinished, continuous, action. No? Kaya nga, nung tinanong isa ng mga Hudyo di ba dapat pag Sabat nagpapahinga ka na, hindi ka na dapat gumagawa ng miracles. Ano sabi ni Jesus Christ? Hanggang ngayon, gumagawa ang aking Ama at ako ay gumagawa. So, continuous action, unfinished activity. Nagpahinga po siya saan? Sa mga ginawa po niya, yung mga uri nito, yung tao, yung uri ng tao na may lalaki, may babae, doon po siya nagpahinga. Pero yung paraan po ng paggawa, yung pagmumultiply na mag-aasawa sila, magkakaroon ng mga anak, continuous yun. Nakuha niyo po? At yung po yung dito'y binabanggit. God's name isn't a noun. Hindi po siya noun, mga kapatid. O hindi po siya pangalan. Kundi, it's a state. Estado po pala. Ito po ay isang estado. Being. He doesn't have existence. Why? Because all things existed through Him. Nakuha niyo po yun? Kaya yung nagtanong may nagtanong, kailan ba nagpasimula yun, Diyos? Kasi yung tao may pasimula Yung pong ibig sabihin ng name na Esher, wala po siyang pasimula. Bakit? He is the existence. Siya po ang umiiral. No? Everything else borrows existence through Him. Tama po ba? Lahat ng mga bagay, humihiram lang po ng existido sa Kanya. Yung ilaw, yung dilim, lahat po yan humihiram lang po ng existido sa Diyos na pinakakapangyarihan sa lahat. Kaya yung pangalan po niyang, mga kapatid, yung po yung state being niya, nagpapakilala kung ano siya, kung ano yung kalalagayan niya, ano yung kakayanan niya. Mga kapatid ko, the burning bush, yan po yung isang halimbawa Di ba naglalagablab? Tama po ba? Subalit hindi nasusupok. Yan po mismo yung kalagayan ng Diyos. Yan po mismo yung being niya. Yan po mismo yung estado niya na nagpapakilala sa covenant name na pinakilala niya at sinabi niya kay Moises. Present, progressive tense, unexpired, walang katapusan. Yan po mismo yung Diyos. Kaya nga po, di ba, sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham. Diyan po sa chapter na din yan. Ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac. Ako ang Diyos ni Jacob. At maging hanggang sa panahon niya. At maging po nung magkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. Hindi po yan natatapos yung pagka-Diyos niya.
Hindi po yan nag-expired. Kaya continuous present tense. Malawak po yung pag-aaral na to, yung name po ng Diyos na I am. Eyer, eye, eher. Malalim po yan mga kapatid ko. Because, kaya hindi po nasusubok, the source of all things is in it. Nasa burning bush. Kaya hindi po nasusunog. Nung nakipag-usap po siya kay Moses, nandoon po siya. Kaya kahit na ito'y naglalagablab o lumiliyab, hindi po nasusubok. Bakit? Sapagkat nandoon po yung source of all things. Siya yung pinanggagalingan o pinagmumula ng lahat ng mga bagay. Kaya kahit na ito'y umuusok o na naglalagablab, hindi po ito nauubos. Bakit? Nandoon po mismo ang buhay, ang may likha, ang orihinal ng lahat ng mga eksistidong bagay. At siya po mismo ang eksistidong umiiral, mga kapatid ko. Kaya po mga kapatid, tingnan po natin yun, nabasahin ko lang in Exodus chapter 3, in English Standard Version, ganito po nakasulat. Chapter 3, sisimulan ko po sa verse 13. Then Moses said to God, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is the name that shall I say to them? God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent you to you. God also said to Moses, say this to the people of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to be remembered through all generations. Ganda ko nung sinabi niya, mga kapatid. Ito yung magiging pangalan ko magpakailanman. I am. No? Continuous present perfect tense. Hindi po natatapos na paggawa, na pag-aksyon. Yung po yung nilalaman ng pangalan niya, mga kapatid ko. So sinabi niya kay Moises, ako nga. Ako nga. Anong ibig sabihin nun? I am who sent you, not I was not. Sabi niya. Hindi kung ano yung hindi ako. Not I will be. Hindi kung ano yung magiging ako. Kasi may mga ine-expect na po yung mga Israelita tungkol sa Diyos to. Na meron na silang nasa isip nila. Ito yung, di ba minsan yung tayo, ito yung Diyos na kilala ko eh. Pag humiling ako, bibigay ka agad eh. Ganun mo pinoform yung imahe ng Diyos sa isip mo eh. Yung Diyos na to, kapag, halimbawa, example lang to halimbawa ako, barren ako. Di ba yung mga pupunta dun sa ubando? Napoform na sa isip nila, pag sumayaw ako ron, mabubuntis ako. Yun yung na-form sa utak nila, kung ano yung uri ng Diyos. Kaya yun po yung sinasabi niya rito, yung dinadala ng pangalang I am. No? Yung the word na I am, eternal present tense. Yung palang ibig sabihin, no? Eternal present tense. No beginning, no end. No? Ang lalim pala. Wala siyang pasimula. Wala din pong katapusan. Yung pangalan, yung the word, I am. At ang totoo, ginamit po ito mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paanong ginamit niya sa pagpapakilala niya kay Moises nung magtatawang tao kung ating Panginoong Jesus in the form of flesh. At ang event pong ito, he is standing in the temple. Yung templo po sa Jerusalem.
At ang mga kaharap niya rito, yung mga matataas na pari, mga matataas na leader ng Kahudyuan. Mga kapatid ko, ito po 8:56 magsisimula ako doon nandiyan. Sabi po niya doon sa mga leaders po ng Kahudyuan, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Parang kumbaga sa kaisipan ng mga Hudyo, strange yun. Wala ka bang 50 years old, nakita ka na ng aming amang si Abraham? Ilang daang taon na nakakalipas nito? Kumbaga sa strange. Diba? Kaya sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham? Nakita ka na ni Abraham? At sinabi sa kanila, notice this verse. At sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham. Notice the word. Ako nga. I am. The same din po nung ginamit po ng Diyos kung paano po niya sinabi kay Moises kung ano yung pangalan sasabihin mo sa mga anak ng Israel, pagpapalayain mo na sila. I am. At sila ngayon nagsidampot ng mga bato. Gusto na patayin siya eh. Ito yung magandang tanong eh. Dito po ba hindi alam ng mga Hudyo yung kanyang sinasabing I am? Hindi po, kaya po siya papatayin dahil alam po nila ang ibig sabihin ng the word I am. Alam nila eh, wala ka pang 50 years old. Nakita mo ng amang si Abraham? Wala ka pang 50 years old, ang meaning ng word I am. Eternal covenant name yun. Yun yung pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay na umiiral. Yun ay walang pasimula at walang katapusan. Oh, mga kapatid ko, kaya yun po yung dahilan kung bakit po siya papatayin eh. Alam nilang eksakto kung anong ibig sabihin ng word na I am. Oh. So the Jews said to him, you are not yet 50 years old, and you have seen Abraham. Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. No, mga kapatid, pag binasa niyo po yung book of John, meron po ay makikita yung 7 words na nagpakilala po si Jesus Christ, I am. Una po, I am the bread of life, 6:35. I am the light of the world, chapter 8, verse 12. I am the door, I am the gate, chapter 10, verse 9. I am the good shepherd, chapter 10, verse 11. I am the resurrection and life. Yung sinabi niya kay Martha, kay Maria, yung magkapatid na ito na namatay po si Lazaro. Lahat po yun, I am. Lahat po yun, yung po yung kumakatawan doon sa pangalang ipinakilala ng Diyos kay Moises. Doon sinabi po niyang, I am the way, the truth, and the life. Doon sa chapter 14, verse 6, sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga alagad. Nung sinabi niyang, I am the true vine, sa chapter 15:1 and verse 5, no? In the book of John, tuwing sinasabi niya po yung mga kapatid, yung the word I am, he is not making metaphors. Take note, hindi po siya gumagawa o nagsasabi ng metafora na parang inihahambing niya mismo yung kanyang sarili sa mga bagay na yung hindi. Ang sinasabi niya, binabalik niya po doon sa burning bush. Mga kapatid, he used God's covenant's name for himself. Ginamit po mismo ng Panginoong Jesucristo. Every time po na sinasabi niyang I am the bread, I am the light in 6:35 and 8:12 po ng John. I am the resurrection in 11:25. Hindi po siya gumagawa ng metapora lamang, mga kapatid ko. He's invoking the burning bush. He is invoking the burning bush. Nananawagan siya. Nakikiusap siya. Ako yun. Mga kapatid. Pero don't get me wrong, I'm not saying
na yung anak, yun din yung ama. Don't get me wrong. Bakit ko po sinasabi yung bagay na ito? Kasi po, sabi po, in Hebrews chapter 1 verse 3, He is the exact representation of God. Sa NASAB. Sa NIV naman, He is the exact representation, the nature of God. Siya po yung larawan ng pagka-Diyos na di nakikita. Sabi po ni Apostol Pablo, bagaman hindi niya pinanangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Equal. Mga kapatid ko. Kaya po niya sinabi yun. I am. Mga kapatid ko. Yun din po yung sinabi niya sa mga Pharisee. Yun din po yung sinabi niya kay Moises. I am. Was I am. The burning bush, mga kapatid, was the first introduction. Ganda, no? The burning bush is the first introduction. The cross, yung kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa cross, was the full revelation. Yun yung kabuuan ng revelasyon. No? Same fire. Wow. Same fire, pareho po ng lagablab ng apoy. No? Same name. Mga kapatid ko. I am. Kaya po mga kapatid ko, dapat po magpasalamat tayo sa ginawa po na full revelation ng Panginoong Diyos, yung kamatayan po niya sa krus ng Kalbaryo. Dahil po doon, kung paano po yung 430 years na slavery, physically ng mga Israel, tayo po, kalayaan naman po slavery through sin. Yung po yung full revelation ng Diyos sa atin. Pinalaya po tayo sa kasalanan, sa kamatayan po. Sa pagkatigis ng dugo. Kasi sabi po ng author ng Hebrew, maliban na sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So kailangan po talaga ng kamatayan. Without the shedding of the blood, there is no redemption of sin. Kaya po yun yung full revelation ng Diyos. I am. That is God's covenant name. At yung po, pinulfill na po ng Diyos sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa umaga kita mga kapatid, magpasalamat po tayo sa full revelation ng Diyos through the death of His Son on the cross. Maraming salamat po. I am. Thank you, Brother San. Let's open our books in page 142. I'll put Jesus first.